So what is up sa inyo mga katangos, and welcome back na naman dito sa aking YouTube channel. Dito sa video na ito mga katangos ay pag-uusapan natin is about photography tips ulit. Dahil marami ako nakikita mga katangos na nagpo-post sa mga photography groups, sa mga photography page, sa mga ilang mga photographer na idols natin, mga Filipino photographers na idol natin na nagtatanong kung ano nga ba yung the best camera sa mga beginners, mga beginner cameras na pwedeng magamit and mabili. Bago tayo tumungo doon sa pinaka-topic ng ating content mga katangos ay huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe dito sa channel ko, and huwag nyo rin kalimutan ay i-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang videos na kagaya nito. So tara, diretso na tayo doon sa topic. Roll intro, let's go. Tulad nga na sinabi ko kanina mga katangos, ay sobrang dami, as in, maraming camera kasi na pwedeng magamit so as beginner. So, yung mga naririnig natin sa internet, yung mga nababasa natin na kung ano yung meron tayo, cellphone lang, pwede na. Totoo yun, no? Totoo yun. Kung ano yung meron tayo, gamitin muna natin. Pero kung meron naman tayong pambili, why not? Diba? Pero dito sa video na ito mga katangos, ay tatakil natin yung tatlong importante na pwede nating malaman, no? Pag bibili tayo or nananais na nating bumili ng camera as beginner. So, syempre, ang una sa lahat, ang isa sa pinakauna sa lahat mga katangos ay budget. Marami sa internet mga katangos sa mga budget cameras. Kung hindi natin afford yung mga brand new, no? Hindi ko naman sinasabi na wag tayong bumili ng mga brand new, pero kung hindi pa natin afford yung mga brand new and tulad nga na sinabi ko, for beginners, mga katangos, ay isa sa pinaka the best na bilhin ng mga beginner photographers is yung mga second hand camera. To be honest, ako mga katangos, nagsimula ako sa second hand camera. Actually, itong ginagamit kong camera na to, second hand cam siya. So far, maganda naman yung output, maganda naman yung mga nilalabas. Dapat meron kang sapat na budget para dun sa camera na gusto mo. Kung gusto mo ng medyo high-end, mid-range na cameras, eh talagang mas mag-iipon ka nga lang na medyo mas malaki. Medyo matagal, mas better. Kung atat ka, okay lang din naman. Kaya na rin namang makagawa ng mga kakaibang mga images ng mga low-budget cameras. So, number 2 mga katangos, photography styles. Maraming photography styles, to be honest, mga katangos. Isa-isahin ko na rin siguro yung mga ilan. Example ko lang to, yung mga portrait photography, landscape photography, street photography, meron pa nga yung food photography or mga ganyan. Marami pa, no? Marami pang klase ng photography mga katangos. Mga photography styles. So, yun. So far naman, lahat naman ng mga cameras, kahit mga short budget cameras, yung mga budget cameras natin na mga second hand is kaya naman lahat ng mga photography styles. So, depende na lang yan talaga. So, yeah. And lastly, mga katangos, number 3, kung ano bang klaseng camera ang gusto mo? Mirrorless or DSLRs ba? Kasi merong mga pinagkaiba, mga katangos, ang mirrorless and DSLR cameras. Akala nyo ba magkakaparehas yan? Hindi. May mga pinagkaiba yan. Ito yung mga ilan sa mga pinagkaiba ng DSLR tsaka mirrorless camera mga katangos, no? Number 1, yung light capture. Yung DSLR daw mga katangos, meron kasi siyang salamin sa loob. Meron siyang mirror sa loob na nagre-reflect papunta dun sa viewfinder. Papunta dun sa sinisilip. Yung gano'n. Wait lang, papakita ko sa inyo yung camera ko na isa. Ito yung camera ko na isa mga katangos, yung 1100D na body. Body lang siya. Itong camera na to mga katangos, ito, papakita ko sa inyo. Yung DSLR daw kasi mga katangos, meron daw kasi siyang mirror na nagre-reflect papunta dito sa viewfinder niya. Ayan yung viewfinder. Yan. Ito yung sinisilip, diba? Yan yung viewfinder. So, yan o. Pakita ko na rin sa inyo, no? Ewan ko kung makikita. Pero, ayan. Basta may mirror yan siya sa loob. Madilim lang kasi. Ayan o, salamin yan. Yun yung pinagkaiba ng DSLR. Meron siyang mirror sa loob
no? Tapos, ang isa sa pinaka nakikita kong pinagkaiba niya, mas madalas sa color correction mga katangos, yung mirrorless. Kasi nga, dahil nga meron siyang salamin. So, nagkakaroon siya ng parang, basta, hindi ko alam kung ano yung eksaktong tawag doon. Basta color correction siya. May color siya sa mga edges ng photo. Kapag kinakrop, mas napapansin. Yung parang gano'n. Number 2 mga katangos, size and weight. Yung body ng DSLR mga katangos, malalaki talaga siya. Malalaki ang mga standard na size ng DSLR. Tapos, medyo mabigat. Dahil sa mirror mga katangos. Yung mirror yung isa sa nagpapabigat sa mga DSLR cameras mga katangos. So, ayan. Lastly, number 3 mga katangos, autofocus. To be honest mga katangos, ang autofocus ng mga DSLR cameras ay hindi ko talaga bet. As in, ako na nagsasabi. Kasi, ang pinagkaiba ng mga autofocus ng DSLRs, I'm not sure pero wala pa kasi talaga ako nahahawakan masyado na mirrorless. Pero, so far, sa mga nakikita kong naka-mirrorless is wala akong nakikitang autofocus na nakalagay sa lens. Ewan ko, hindi ko lang talaga sigurado. Correct me if I'm wrong mga katangos, no? Pero wala talaga akong nakikita. Sa mga nakikita ko mga katangos sa mirrorless cameras is yung kung bakit mabilis yung autofocus ng camera is naka-base na siya sa settings ng mismong body. Dahil nga digital na siya, no? Kumbaga, yung mismong autofocus niya nasa mismong sensor na nung mismong camera, nung mismong mirrorless, no? Kung ikukumpara mo siya sa DSLR mga katangos, ang DSLR po kasi, ang autofocus po kasi nito is nakadepende sa lente. So, yun mga katangos yung isa sa napapansin ko. So far, autofocus talaga yung isa sa pinagkaiba ng mirrorless at ng DSLR mga katangos. So, totoo mga katangos, kung bakit ko tinatakel sa inyo, kung bakit ko kinukwento sa inyo yung ilan sa mga importante, hindi pa ako dumadirect doon sa mga budget cameras, directly doon. Kasi kailangan nyo malaman mga katangos kung ano nga ba talaga, kung paano pumili ng camera. Hindi lang yung basta-basta bibili ka lang ng camera, no? Kung paano pumili ng camera na gusto mo doon sa gusto mong klase ng photography na gusto mong gawin. Gusto kong matutunan nyo mga katangos na pumili ng tamang camera para hindi rin kayo magsisi. Tsaka yung camera na kahit kumbaga parang kahit low budget mo lang siya binili, na talagang hindi mo na kailangan pang humanap pa ng bago para lang kumbaga alam mo yun, pang long run na siya, pang matagalan na siya kahit papaano. So yun. Speaking of budget mga katangos, so mga budget friendly na cameras, itong sasabihin ko ng mga camera brands, camera units, hindi ko lang alam kung meron pa nito sa market, pero konti lang naman to. Ito lang yung mga cameras na nagamit ko na nahawakan ko na, and alam ko na meron to sa mga marketplace, especially sa Facebook mga katangos, sa mga buy and sell groups. Marami nito. As in, lalo yung mga nagbebenta nito, yung mga nag-upgrade lang din ng mga bagong camera nila. Sa mga beginners mga katangos, the best to. Hindi ako maglalagay ng presyo kasi hindi ako sigurado sa mga prices, pero ito yung mga budget cam, second hand cameras na nagbebenta ng mga second hand gano'n. Number 1 mga katangos, Canon 700D. Actually may nakita ako sa marketplace dati, hindi ko na matandaan kung mga nasa magkano, basta medyo mura din siya. Quality na rin yung mga output niya, and so far sa internet nga lang mga katangos, medyo mas higpitan lang natin yung pag-check sa details kung bakit siya binenta, kasi baka mamaya may sira pala siya kaya siya binenta. So, di ba? So, number 2 mga katangos, 600D, katulad ng camera ko mga katangos. Yung camera ko ay Canon 600D na dapat talaga 700D yung bibilin ko. Pero wala akong nakitang nung time na yun, wala akong nakitang mas mura. Naghanap na lang ako ng medyo kamuka ng 700D, which is yung 600D. Number 3 mga katangos, 1100D. Ito yung body niya. Yan, ito yung dati kong camera, 1100D, Canon 1100D. Maganda yung output ng 1100D. Siguro naman sa mga nakakapanood, nakakasubaybay ng channel ko mga katangos, dun sa mga street photography ko, halos lahat ng mga shots, halos lahat ng mga street photography ko doon is ito yung gamit ko. Number 4 mga katangos, Canon 1300. Nakahawak na rin ako na ito kasi meron akong kakilalang merong 1300 na Canon,
And sinubok-subukan ko siya. Para lang din siyang 1100D. As in, wala siyang masyadong pinagkaiba. So, yun lang yung mga cameras na nagamit ko. Na so far, alam ko na merong mga second hand ito sa marketplace. Clear ko lang ulit mga katangos ha. Second hand ito. Second hand na budget camera. Kapag tumingin ka ng brand new na mga ganitong camera ay hindi ako sigurado sa prices. Pero kung gusto nyo, mga katangos, na tumingin ng mga iba't ibang camera, second hand man or brand new, sa anong mall yun, yung sa San Juan? Green Hills, mga katangos. Dun sa Green Hills, meron dun mga brand new cameras and second hand cameras. Hindi pa kasi ako nakakapunta doon, kaya hindi ako aware sa mga prices ng mga cameras doon. So, yan. So yun mga katangos, no, I hope nakatulong kahit papaano tong video na to. Kahit parang medyo malabo yung mga pinagsasabi ko, yung iba. Pero sana mga katangos, nakatulong siya kung paano kayo pipili, kung ano yung pinaka-kailangan yung unahin, isipin na bagay bago kayo bumili ng camera. Tulad nga na sinabi ko kanina mga katangos, pinaka-the best na camera na pwede nyong gamitin ay yung camera or yung gamit or bagay na meron kayo sa inyo muna mismo. Marami rin naman ako nakikita na mga gumagawa ng mga photography. As in, mga photography gamit yung phone. So, kailangan nyo lang gamitin at mas palawakin yung artistic sides nyo sa mga ganyang bagay para mas maipakita nyo yung totoong imahe na gusto nyong ipakita sa inyong mga audience. So, yun. Maraming salamat mga katangos and I hope nagustuhan nyo tong video na to. And kung meron pa kayong gusto or kung meron kayong gustong ipa-content sa akin is feel free to comment down below mga katangos. And yun, maraming salamat and peace. Let's go. See you on my next vlog. Bye.